Gilas Pilipinas, ayaw na daw pabalikin si Jordan Clarkson sa roster kahit nagpahayag ito na willing ulit maglaro para sa bansa. At ayaw daw ito palaruin sa FIBA bilang local at mismong Gilas ang ayaw na siya palaruin. Laos na ba talaga si JC? Isa si Jordan Clarkson sa pinakamatunog na pangalan na naglaro para sa Gilas Pilipinas sa nakalipas na mga taon. Bilang isang NBA veteran na may dugong Pilipino sa panig ng kanyang ina, matagal nang inaasam ng maraming basketball fans na makapaglaro siya para sa national team bilang isang local player. Gayunman, hanggang ngayon ay nananatili siyang nakalista bilang naturalized player sa ilalim ng mga regulasyon ng FIBA. Hindi ito dahil hindi siya kinikilalang Pilipino sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kundi dahil iba ang sinusunod na eligibility rules ng FIBA sa pagtukoy kung sino ang maaaring ituring na local player sa mga international competition. Ang usaping ito ay naging sentro ng maraming diskusyon sa Philippine basketball dahil direktang naaapektuhan nito ang pagpili ng Gilas Pilipinas sa kanilang opisyal na roster para sa mga FIBA-sanctioned tournaments. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi maituturing na local player si Clarkson ay ang tinatawag na passport before 16 rule ng FIBA. Ayon sa Book 3, Article 3 nanograms FIBA Internal Regulations, ang isang manlalarong may higit sa isang nationality ay dapat mapatunayan na mayroon na siyang legal passport ng bansang kanyang kakatawanin bago sumapit ang kanyang ika-16 na kaarawan upang maituring bilang local player. Kung hindi ito mapapatunayan o hindi ito kinilala ng FIBA, automatikong ilalagay ang manlalaro sa kategoryang naturalized player kahit pa siya ay may dugong Pilipino at kinikilala bilang Filipino citizen sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Noong mga unang taon ay iginiit ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, na may hawak si Clarkson ng Philippine passport bago siya mag-16 years old. Gayunman, sa mga sumunod na paglilinaw ng SBP, inamin ng kanilang mga opisyal na hindi sapat ang dokumentasyong naipakita upang mabago ang desisyon ng FIBA. Dahil dito, nanatiling naturalized player ang classification ni Clarkson hanggang sa kasalukuyan. Nilinaw rin ng ESPN na hindi isinasaalang-alang ng FIBA ang prinsipyo ng jus sanguinis o pagkamamamayan batay sa dugo, ang mahalaga ay ang pagsunod sa kanilang itinakdang passport requirement. Malaki ang epekto ng naturang desisyon sa tsansa ni Clarkson na makapaglaro para sa Gilas Pilipinas sa bawat international tournament. Sa ilalim ng FIBA rules, isang naturalized player lamang ang maaaring isama ng bawat bansa sa opisyal na 12-man roster para sa FIBA Basketball World Cup, FIBA Asia Cup, at iba pang pangunahing torneo. Ibig sabihin, sa tuwing pipili ang Gilas ng naturalized player, kailangang pagdesisyonan ng coaching staff at SBP kung sino ang pinakamainam na gamitin sa nag-iisang slot na ito. Sa mga nakaraang taon, ginamit ng Gilas si Clarkson bilang naturalized player sa 2023 FIBA Basketball World Cup, habang si Justin Brownlee naman ang naging pangunahing naturalized player sa iba pang kompetisyon dahil sa kanyang availability, mahabang panahon ng pagsasanay kasama ang koponan, at magandang chemistry sa mga lokal na manlalaro. Hindi nangangahulugan ito na hindi na kailangan si Clarkson, sa halip, bunga lamang ito ng limitasyong ipinapataw ng FIBA na naglilimita sa pagpipilian ng bawat national team. Maging sa 2025 Southeast Asian Games, kinumpirma ng SBP na ipatutupad din ng FIBA eligibility rules, kabilang ang one naturalized player policy, na lalo pang nagpapakita kung gaano kahalaga ang naturang regulasyon sa pagbuo ng national team roster. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng SBP at ng maraming Filipino basketball fans, nananatiling matatag ang posisyon ng FIBA hinggil sa eligibility ni Clarkson. Ipinaliwanag mismo ni FIBA Secretary General Andreas Zagles na malinaw ang kanilang patakaran at hindi nila nakikitang mababago ang prinsipyo ng pagkakaroon ng iisang naturalized player sa bawat national team. Ayon sa kanya, kung ang isang atleta ay nakakuha ng passport matapos ang itinakdang edad at wala ring may pakitang sapat na significant links sa bansang nais niyang katawanin ayon sa pamantayan ng FIBA, mananatili siyang kabilang sa naturalized category. Ang paninindigang ito ang dahilan kung bakit ilang taon nang hindi nagbabago ang classification ni Clarkson sa international basketball. May mga pagkakataon ding nagkaroon ng pag-asa ang SBP na ma-reclassify siya bilang local, ngunit hanggang ngayon ay wala pang opisyal na desisyon ng FIBA na nagpapabago sa kanyang status. Ipinakita rin ng kamakailang kaso ni Quentin Millora Brown na posible lamang maaprubahan ang local status kung mapapatunayang natugunan ng passport requirement bago ang itinakdang edad o kung may sapat na ebidensyang kinikilala ng FIBA. Sa kabila ng lahat ng limitasyong ito, hindi nawawala ang kagustuhan ni Jordan Clarkson na katawanin ng Pilipinas sa international stage. Ilang beses na niyang ipinahayag ang kanyang pagmamalaki sa kanyang Filipino roots at napatunayan ito ng pangunahan niya ang Gilas sa 2018 Asian Games sa pamamagitan ng espesyal na exemption at sa 2023 FIBA Basketball World Cup bilang naturalized player. Hanggang ngayon ay wala ring opisyal na pahayag ang SBP na nagsasabing isinara na nila ang pinto para sa NBA star. Sa halip, ang pinakamalaking hadlang sa kanyang pagbabalik ay ang
patuloy na pagpapatupad ng FIBA eligibility rules na naglilimita sa bilang ng naturalized players na maaaring gamitin ng bawat bansa. Hanggat hindi binabago ng FIBA ang kanilang regulasyon o nagkakaroon ng bagong desisyon tungkol sa eligibility ni Clarkson, mananatili siyang naturalized player sa lahat ng FIBA sanctioned competitions. Dahil dito, ang posibilidad ng kanyang muling pagsusuot ng Gilas jersey ay patuloy na nakadepende sa pangangailangan ng koponan, sa availability ng iba pang naturalized players, at sa magiging desisyon ng SBP at coaching staff kung sino ang kanilang gagamitin sa nag-iisang naturalized player slot sa mga darating na torneo.